Nais ko pong ituro sa inyo kung paano gumawa ng user ID gamit ang Android phone. Dahil marami pong nais mag-aral kung paano gumawa ng user ID at saka password, dahil ito po ay magagamit natin sa ating pong portal kay SSS. Sana po makatulong ang tutorial na ito at huwag niyo pong kalimutang i-like at subscribe. Ngayon po atin na pong umpisahan. Punta po tayo sa Chrome. And then i-type po natin ang sss.gov.ph. Pag may nakita po kayong Republic of the Philippines Social Security, pindutin po natin yun. Yan. And then pipindutin po natin tong I'm not a robot. Tapos i-submit po natin siya. Pagka-submit po niyan, pupunta po tayo sa members. Yan. Yan po yung pinaka ano ni SS para po tayo ay makapag-register. Nakikita po ninyo tong not yet registered in SS. Pindutin po natin yan. Yan. Ngayon po, mayroon po tayong i-click dito. Yan po ang ating i-click. Yan po ang ating i-click. And then, isa pa dito ay ang tinatawag na proceed. I-click po natin yan, yung proceed na yan. Yan po, nandito na po tayo sa pinaka portal ni SSS. Ngayon po, lalakihan po natin siya. Magbibigay lang po ako ng sample ng SSS number. Yan po. Tulad po nang nagsisimula tayo sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10. Kailangan po 10 yung number na nakatype dito dahil yan po yung tinatawag na equivalent na 10 type. 10 na digit na SSS number. Katulad po ng email ad ay kay Juan de la Cruz. At kailangan po yung ating email ad ay prepared na kay gmail.com. Tapos ikakopy po natin siya. Yan po. Pagdating dito, kakopy na po natin siya. juandelacruz@gmail.com. Maglalagay po tayo ng pangalan ng ating pong lalagyan na email na prepared user ID. Yan po. Gawin po nating big letter. Juan de la Cruz. Pwede po nating ilagay yung 1980. Yan. Ikakopy po natin siya. And then, yan po, paste. Tapos, ang kanyang apelyido dito ay De la Cruz. De la Cruz. Tapos, ang given name ay Juan. Yan po. And then, ang middle name at saka suffix, yan po ay optional. Maglalagay po tayo ng tinatawag na sabihin natin ito po ay ipinanganak ng July 29, 1974. And then, yung pong province. Halimbawa, example ko po, siya po ay nakatira sa province. At ang kanyang probinsya ay probinsya ng Cavite. Tapos, ang municipality niya ay sabihin natin Alfonso. And then, ang kanyang barangay ay Amuyong. Depende po yan sa ano. And then, lalagay po natin kung ano yung country. Ang country niya ay Philippines. Actually, hindi ko na po nilalagyan ng country yan. Dahil automatic naman po yan na ito ay nasa Philippines. And then, select registration. Ang ginagamit ko po kasing registration ay yung ID. Employer ID. Yan po. Yan po yung ginagamit ko. For example. And then, huwag po natin kalimutan
ah, i-accept and then i-submit. Pag nasubmit nyo na po, yan po, kapag nasubmit na po, magkakaroon po siya ng okay. Okay, hanggang sa siya ay hanggang bumato yung kanyang confirmation sa Gmail ad. Ngayon po, huwag po natin kalimutan pindutin yung I'm not a robot. Pag naging kulay green na po siya, ito po, saka natin siya i-okay. Yan, check terminate terms of service. Yan po, and then isa-submit na po natin siya. Yan, submit. Yan po, makikita po natin na ito ay okay. Pipindutin po natin yan. And then, pagdating po dito sa yan po, pipindutin po natin yung okay para po ibato ni SSS sa email ad nung ginawa nating user ID at saka password. Okay na po natin siya. Babalik po siya sa pinaka main portal ng SSS. Yan po, babalik po siya dyan. Okay na po siya. Antayin na lang natin na mag-email siya kay SSS. Ngayon po, ganito po yung itsura ng ito po yung itsura na kapag nagbato na sa SS, yan po yung itsura ng kanyang thank you for registration in the SS website. I-click po natin yung blue, yung clicking here, yan yung button. Pag na-click nyo na po yan, ngayon po, hahanapin nyo po yung tinatawag na 6 na digit na ginawa natin kay SSS. Ng 6 na digit nung may-ari ng SSS. Yan po. Pag nakagawa na po kayo ng user ID at saka password, dito po ninyo ilalagin ang inyong user ID at saka password na ginawa po ninyo kay SSS. Tapos, wag po ninyong kalimutan I'm not a robot. Yan po. Yan. Wag po ninyong kalimutan i-check yung I'm not a robot. And then, pupunta na po kayo sa submit. Yan, submit. Pag na-submit nyo na po yung makakapasok na po kayo sa portal ni SSS. Ayan po, nakapasok na po tayo kay SSS portal. Ngayon po, atin pong alamin kung paano natin makikita yung tinatawag na contribution. Pupunta lang po tayo dito sa inquiry. Pipindutin po natin yung inquiry para makita po natin yung tinatawag na contribution. Yan na po yung monthly contribution na ginawa natin na portal kay SSS. Yan po, monthly contribution. Yan po. And then, kung gusto na po nating mag-out, yan lang po, pipindutin lang po natin yung out. Yan, magla-log out lang po tayo. Yan po. Babalik na po tayo sa pinaka-portal ni SSS. Sana po makatulong po yung aking pong simpleng tutorial at ingatan po ninyo ang inyong user ID at saka password. Sa loob ng 6 na buwan, ito po ay may expire at meron pong 90 days exceeding, at pag hindi po kayo nakapag-update doon sa ibinibigay na 90 days exceeding ni SSS, tama man o mali o tama man ang iyong user ID at saka password, hindi nyo na po mabubuksan ang inyong SSS portal. Ito po ay dahil sa security reason na ibinigay ni SSS. Hanggang doon lamang po. Kung nagustuhan po ninyo ang aking tutorial, huwag po ninyo kalimutan i-subscribe, i-like at saka i-share. Maraming salamat at mag-comment po kayo para po magtanong kung ano po ang hindi nyo nalinawan. Maraming salamat and God bless.